advantage ng ano mo, position mo, ng impluwensya mo. O gamit yung undue advantage ng impluwensya niya, ng kapangyarihan niya ni Loren Legarda, na ilusot yung prangkesa ng anak niya, yung solar para sa bayan. Dahil din yon kay Duterte. Panahon ni Duterte yan. At patapos yan, siyempre malakas din ang kanyang ina. Malakas din kay Duterte. Malakas din kay Cusi. Ang secretary ng Department of Energy noon, si Cusi. Yung mga kontrata ng Department of Energy sa pag-develop ng solar, kinuha rin ni Leandro Libeste. Parang naging exclusive sa kanya. Yun. Ang problema, hindi niya naman in-accomplish. Ang usapan, magpo-produce ng ganitong karaming kuryente galing sa solar. Hindi niya naman ginawa. Yan yung ano doon, yan yung masama doon. Kumuha ka lang ng legislative franchise. Hindi mo naman tinupad yung trabaho, yung obligasyon mo sa franchise. Kumuha ka ng mga kontrata sa Department of Energy tungkol sa pag-develop ng solar para makaproduce ng kuryente, hindi mo naman ginawa. Instead, anong ginawa? Ang ginawa niya, nagtayo na naman siya ng another company, another corporation. Hiwalay na corporation na naman yun. Bininta niya ngayon kay Pangilinan. Doon siya kumita ng malaki. Solar pa rin ang negosyo niyang ibininta kay Pangilinan. Billions yun. Kaya ang nangyari dyan mga kabunyog, mga kababayan, talagang galing sa masama. Kaya nga plunder, ill-gotten wealth. Taking undue advantage of your position o position ni Loren yun. Para unjustly makapag-enrich o unjust enrichment, hindi makatarungang pagpapayaman. To the damage of the people of the Philippines. Bakit damage ang people of the Philippines? Dapat nag-produce ka ng kuryente, hindi mo naman produce. Di ba? Instead, yumaman ka. Kasi nagamit mo yung yung prangkesa mo, nagamit mo yung mga kontrata sa DOE para makilala ka na kunwari talagang malakas ang negosyo mo sa solar. Yun ang binili ngayon bininta mo ngayon yung isa na namang kumpanya niya, bininta niya kay Pangilinan. Tubong lugaw. Yun ang sinasabi ni Loren na economic genius yung anak niya. Oo, economic genius. Pero ginamit mo ang yung position sa gobyerno ni Loren Legarda para unjustly yumaman ang anak niya. At na-damage ang Republika ng Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Kasi dapat nakaproduce ng kuryente. Kung iba sana ang kumuha noon, hindi itong anak ni Loren Legarda na-develop siguro ang solar energy natin. Hindi tayo nagkukulang-kulang sa kuryente. Yan yun. Kaya pasok sa plunder nga eh. Ngayon, yan Kaya yan ang kanilang sasagutin. Mukhang ngayon maraming nagsasabi na inayos na niyan, attorney, ang mga ari-arian. Yung mga pera niyan, malamang sinicure na doon sa Switzerland. Nung isang araw, nasa Switzerland sila eh. Agoy. Attorney, wala po bang pananagutan dyan si Pangilinan? Hindi naman, kasi yung kontrata ni Pangilinan sa Leandro, private na contract yun. Private na contract yun. Hindi yung tungkol sa gobyerno eh. Separate na kontrata yun. Ang pananagutan ni Leandro, yung kontrata niya sa gobyerno na hindi niya tinupad. Kaya may penalty eh. Kaya lang ang pinag-uusapan diyan na hindi mo tinupad na kontrata, billions of pesos. 10 billion pesos daw ang halaga niyan. So ngayon, ang problema nito, ang Department of Energy, napanood ko yung interview kay Department of Energy Secretary Garin, binigay na nila sa ombudsman lahat ng dokumento nila. Lahat ng dokumento nila.
na pagpapatunay na hindi nga sinunod ni Tony Leandro Lebeste ang mga terms ng kontrata sa gobyerno. Bunyog, bunyog, halika. Nako, minamala sila, Ma'am Shona. Pero sa Leonardo, kapag naitago yung mga pera doon sa ibang bansa, Diyos ko po, Lord Rudy. Paldo! Nako, lubos-lubosin na. Ay, shout out again, 956 live viewers. Baka naman, ha? Ulitin ko, Absat, sa mga hindi pa nagla-like at saka sa mga garapatang TTS na bobo na nakikinood, mag-like kayo na may selfie kayo. Mga bobo kayo, eh. Alak lang kamote. Again, guys, huwag kalimutang mag-like. Gawin nyo ng 200 plus yung like natin. Masat, wala pong bayad yan. Countdown tayo. Ituloy-tuloy natin to kay Lauren Ligarda, Masat. Meron pang isa. Tuloy natin to. Here we go. Alright, mega love shoutout sa umaulang Baguio City. Malakas na naman ang ulan. Hindi ko alam kung may pasok na naman bukas or what. Pero sa mga sa ibang lugar wala na atang pasok. No? Pero anyway, Kusi ang Secretary Kusi ng Energy Secretary ng panahon ni Duterte. Kasama nila Lauren at Leandro sa plunder. Bakit nga ba? Naku, damay-damay na to mga alagad ni Digong. Tuloy, pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. At sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, malaki ang pananagutan ng Duterte. Nakabaw. Malaki ang pananagutan ng Duterte administration sa ginawa nito ni Ligarda at sa ni Leandro. Bakit? Unang-una, nung panahon na kumuha ng franchise para sa kanyang solar para sa bayan itong si Leandro Lebeste, Yan na. linakad ni Lauren yun. Nung panahon na yon, si Lauren Ligarda ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Agoy. Senate Committee on Finance, ibig sabihin ang budget ng gobyerno dumadaan sa kanya. So siyempre yun ang kapalit. Yun ang kapalit. At ang chairman at ang secretary ng DOE noon, Department of Energy, ay si Kusi. At sa totoo lang, ang may kaso ng plunder sa ombudsman ay 3. Oh! Ang may kaso ay si Kusi bilang secretary ng Department of Energy, Nakapaw. si Lauren Ligarda at saka si Leandro Lebeste. Sila yung 3. Nung pagkatapos i-announce ni Ombudsman Boying Rimulya na isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation, kaagad-agad umalis yung mag-ina. Kaagad-agad umalis yung mag-ina. Yan yung yan yung nangyari. Kaya nga kahit si Jing Paras, ano ang sabi ni Jing Paras? Kaalyado nila yon, Duterte yon, Duterte yon. At kaibigan yun ni Leandro. Ano ang sabi ni Jing Paras? Hindi, umalis yung mag-ina na yon, hindi naman sa honey trap issue, kundi dahil dyan sa plunder na yan, kasi mabigat yan. Laglagan na ba? Kaya ito mga kabunyog. Ngayon, ang gagawin ng ang assistant ombudsman si Miko Clavano, ipapakansila nila ang passport kapag hindi pa rin umuwi. Nakapaw. So baka ngayong linggo, ipapakansila na ang passport niyan. Ipapakansila na. Pag nakansila na ang passport niyan, fugitives from justice na sila. Paano na ngayon yung sinasabi ni Lauren? Ay di ba sinasabi ni Lauren, malinis ang aking pangalan. Matagal ko tong pinaghirapan. Hindi ko ito hahayaang masira. O paano yan? Pag hindi pa rin sila bumalik nitong linggong ito,
lalakarin na daw ng ombudsman Nako po. na ipakancel ang kanilang passports. Hala kayo. Pag kinancel ang kanilang passports, Paktay kayo. ano na sila? Fugitives from justice. Paano ngayon magiging malinis ang pangalan mo, Loren Legarda, Nako kung po. fugitive from justice ka na? Di ba? Ngayon, Paktay ka. kung ayaw niya naman maging fugitive from justice, pwede ba ipakancel ang passport kahit wala pa sila kaso sa korte? Pwede. Pwede. Pwedeng ipakancel ang passport kahit walang kaso sa korte. Pwede nga sila, kung hindi yan nakaalis ng Pilipinas, mag-i-issue